Nako, matinding pahayag po ito mga kababayan ng Supreme Court. Chief Justice Gismondo mga kababayan. At napareact na nga dito si General Macanas mga kababayan. Sa wakas nagsalita na rin yung Supreme Court Chief Justice Gismondo versus sa talamak na korupsyon dito sa Pilipinas. So pakinggan natin mga kababayan itong pahayag, itong opinion ni The General's Viewpoint, si General Macanas mga kababayan. Magandang araw mga kaibigan. Update ko lang kayo sa fund drive natin for Brave 18 Marines. Sa ngayon, nakaipon na tayo ng sobra 100,000 sa GCash at ipapadala na natin sa bank account number ng Brave Marines. Bukas na pagpapadala. Dagdag ito, nung last week nakapagpadala tayo ng 125,000 pesos. Plus 100 bukas, 225,000 na ang naipon na tulong para sa Brave 18 Marines. Salamat po sa mga nagpapadala, malaki man o malaki. Maliit man o malaki ang amount, at least nakatulong kayo. May nagpapadala po, tig 5 pesos, Gs, 15, 20, 50. Naiipon po. In unity, there is strength, sabi nga. Kaya sa mga gusto pang magpadala, ito po yung ating GCash number, 0966-265-8480. Ulitin ko, 0966-265-8480. Ang pangalan is Evan Henry. Echo, Victor, Alpha, November, Evan Henry. Okay, bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng politiko. Si Chief Justice Gismondo nagsalita na tungkol o laban sa korupsyon sa bansa. Sabi niya ito, related ito sa Independence Day celebration natin noong June 12. Chief Justice Alexander Gismondo said on Friday, June 12, that the country's fight for freedom is no longer against foreign invaders but against corruption. Wow. Sapol. Ang kalaban natin hindi na yung dayuhan. Kalaban nandito sa loob. Sa loob mismo pa ng gobyerno. Mga elected man o appointed government officials na pinagkatiwalaan natin ng ating taxpayers' money, grabing nakawan. Kaya, yan po ang greatest threat to our national security is corruption. Tingnan natin sa comments. Ito po yung article ng politiko. No longer colonizers. Filipinos fighting to be free from poverty and corruption. Chief Justice Gismondo. Chief Justice Gismondo said on Friday that the country's fight for freedom is no longer against foreign invaders but against corruption. In his message on the country's 128th Independence Day, Gismondo said the nation now confronts problems such as corruption, poverty, injustice, and abuse of power. Grabe, yung mga powers that day, lahat na lang ginagawa para yung mga kalaban nila sa politika mawala sa landas nila. Yan po ang abuse of power. Tama po ang sinabi ng Chief Justice. Sabi niya, tinatawag tayong magtaguyod ng bansang malaya, hindi lang sa mananakop, kundi sa gutom, sa kahirapan, sa pangamba, sa pang-api, sa korupsyon at pandarambong, sa pagkamakasarili at kapabayaan, lalo na ng mga nasa kapangyarihan. Ayos. Sa kawalan ng katarungan. Yan ang kanyang speech. Tungkulin nating sumagot sa tawag na ito dahil kaakibat
ng mga karapatan at kalayaang tinatamasa natin ngayon ang ating mga pananagutan bilang mamamayang Pilipino. Hindi sapat ang pagkamit ng kalayaan. Ang mas mahalagang tanong, ano ang gagawin natin sa kalayaang ito? Para saan natin ito gagamitin? Paano natin ito pangangalagaan at payayabungin? Gismondo said this year's celebration of Independence Day is important for him since this will be the last time he will celebrate as Chief Justice. He noted that this November he will reach the mandatory retirement age of 75 and will retired step na. down as Chief Justice. Justice. Salamat po, Chief Justice Gismondo, dahil sa inyong pamumuno, napanatili ninyo ang independence ng Supreme Court. Saludo ako sa Chief Justice na ito and all the Associate Justices. Sila talaga ang last bastion of democracy natin. Yang Senado sana, another last bastion of democracy, kailang wala na. Palagay ko, magiging rubber stamp na ang Senado. Bukas makalawa, wala na. Hindi na independent ang ating mga... Yung majority, sabi ni Senator Cayetano, yung isang block dyan na bukas makalawa, sila na talaga ang mangunguna sa is Senate of Malacanang. But anyway, that's part of politics. Salamat na lang at nandyan pa ang Supreme Court na tatakbuhan natin kung talagang iipitin na tayo. Yes, corruption. Anong ginawa ng administrasyong ito? First executive order na pinirmahan ng Pangulo, inabolish ang Presidential Anti-Corruption Commission. PACC. Legacy. Bakit niya inabolish? Baliwala sa kanya yung anti-corruption. Kaya ito ngayon, nangyayari sa administrasyong ito ang grabing pinakamatinding nakawan sa ating kasaysayan. For 3 straight years, yung budget ng 2023, 2024, and 2025, kung saan-saan dinala. According to Congressman Erese, umabot po ng 1.45 trillion pesos ang kung saan-saan dinala. Kaya naghirap ang taong bayan, nalulunod sa baha. At hindi lang sa baha, according kay Ma'am Jessica Soho, nalulunod ang taong bayan sa kasakiman ng mga nasa poder, ng mga taong nasa makapangyarihan na humahawak sa kaban ng taong bayan. Mabuhay po kayo, Chief Justice Gismondo. Tama po ang inyong pananaw na hindi po tayo malaya ngayon dahil sa talamak na korupsyon sa ating bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa... So, yun mga kababayan, no? Yung pahayag ni General Macanas na saludo nga siya dito kay Chief Justice Supreme Court Gismondo. Kaso ang problema mga kababayan, magre-retiro na to ngayong November. At ayun nga, mukhang di natin alam kung sino ang papalit. Baka mamaya mahawakan din ito ng BBM admin. At alam naman natin na wala na rin tayong maaasahan sa susunod na araw dito sa Senado. Kasi mukhang si Senator Joel Villanueva ay mukhang nagpapahiwatig na lilipat na din. At mukhang lilipat na sa Gatchalian Block. Talagang nakakalungkot mga kababayan, pero wala tayong magagawa. Ganun talaga. So, hintayin na lang natin kung mayroon pang magandang darating, no? Na sasalba. Lalo na, hindi natin alam kung may impeach pa si BP Sara kasi pipilitin ata nitong mga senador na
kampi sa Malacanang na ma-impeach itong si BP Sara. So aywan lang mga kababayan, sana wag naman mangyari. Abangan na lang natin sa mga susunod na kabanata kung ano yung mga mangyayari sa impeachment trial kay BP Sara Duterte. Isa na lang maasahan natin ang Supreme Court. Sana ay gumalaw na sila at magbigay na ng hudyat kung ano yung kanilang magiging desisyon dito nga sa nangyayari sa ating bansa. Grabe, talamak na talaga mga kababayan. Sobrang hirap na ng Pilipino, stress na yung iba nating mga kababayan. Talagang nakakalungkot yung nangyayari sa ating bansa. So kayo mga kababayan, mag-comment po kayo kung ano masasabi nyo. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po sa ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.